Romel, anong problema at sino ang nirereklamo mo? Si Lito po, ma'am. At yung asawa niyang si Virgie. Bakit? Si Lito po, ma'am, ay hindi po siya nakakabayad ng maayos sa inuupahan niyang bahay. At Napag-aari mo? Opo. Okay. Okay, so ano pa ang nangyayari? si Virgie po, ma'am, itong si Virgie, ay sinisiraan po ako na ang siumay ko ay walang kwenta at lasang panis. Siomay, ikaw ay nagnenegosyo ng siomay. Yes po, ma'am, yes. Nagtitinda ka. Yes so, po, ma'am. dalawa binanggit mo, Virgie at Lito. Opo. Magkaano-ano tong dalawa? Mag-asawa po. Mag-asawa o mag-live-in partner? Yes, yes po. Live-in partner. Matagal na bang nangungupahan sa'yo yan? Yes po, magtatatlong taon na po. Kailan nang huling nagka-problema ka sa upa? Ano po, maglilimang buwan na po. Ano kasi itong kausap itong lalaki, ma'am, medyo ayaw doon, nakukulitan po daw siya sa akin. Kapag sinasabihan ko siya na, Lito, ano ba nangyari? Kailan ka pa ba magbayad sa bahay mo? Yan lang ba atraso nila sa'yo? Ang hindi pagbayad ng renta? Meron pa po, sa bike ko po. Anong storya mo sa bike mo? Doon sa bike po, ito ay bininta ko kay Lito. Kasi ito si Lito nagtitinda ng ice cream. Okay. Eh malayo yung pinupuntahan niya ng ice cream sa amo niya. Kaya po, bininta ko sa kanya yung bike sa halagang 700. Ano nangyari sa bike mo? Nabayaran ka na niya? Ay, ang ano po, hindi po, ngayon, hindi pa po ako nabayaran. Kasi ang sabi niya na maghintay-hintay lang daw ako sa pangako niya itong sa 4-piece. Siya ang inirereklamo ni Romel na sakit sa ulong nangungupahan sa kanya. Lito, pasok! Diretsahang tanong, Mang Lito, kayo daw po ay hindi nakakabayad ng renta at sinisiraan nyo ang siomay ni Romel at yung bike ay hindi nyo pa rin nababayaran. Ano ho ang nangyayari? Ganito kasi po, mami, hindi na po ako nakakapagtinda kasi lumalabo yung mata ko. May katotohanan po ba na kayo ay sinisiraan nyo na yung paninda ni Romel na siomay ay panis? Totoo ba po ito? Totoo po yan, yung asawa ko na po ang nagkwento niyan. Yung asawa nyo ang nagmamarites noon, nagdadaldal. Opo, ma'am, opo. Aminado naman po ako sa nirereklamo niya po. Sa bike po, ano na nangyari dun sa bike na binili ninyo? Yung bike ngayon, ma'am, na isang lako na po yun ng 500. Kasi para makabili po ako ng gamot pampatakso sa mata ko. Okay, kasi nakikita naman natin ang mga bisita natin ngayong umaga ay pareho namang mukhang mabubuting tao, ano? Si Romel na gusto lang makatulong dahil unang-una di naman niya siguro titingnang tulungan si Mang Joselito kung hindi siya naawa. Tama ba ako, Romel? Yes, ma'am. Okay. Umabot ka ng 5 buwan dahil na ba rin ba ito sa awa? Yes, ma'am. Okay. Bakit, ano ang nakikita mong sitwasyon talaga? Nakikita ko po kay Lito, ma'am, na medyo hindi siya nakakatinda sa araw-araw sa ice cream. Kaya hindi ko na masyado siyang pinursige na singilin sa upa ng bahay. Okay. So, etong gusto mo lang talagang mangyari ay umabot, parang nainis ka ba? Saan ang galit? Nainis po ako kasi tinanong ko po siya, Lito, nasaan na yung bike? Bakit hindi ko na nakikita? Baka naman bininta mo na ito o sinangla mo na. Sumagot ito si Lito na huwag kang makulit kaya hindi naman tayo mga batang kausap. Bakit, Kuya Lito, hindi mo maamin kay Romel na naisanla mo na ang bisikleta? Nahiya na po ako sa kanya, mami. Okay. So, nahiya ka na, pero alam nyo na pagka ganyan ay lalong lumalaki ang problema. Pati ang asawa nyo ba ay nagtatrabaho rin? Wala pong trabaho din, ma'am. Nangangalakal po kami. Nagbabayad po kami ng mangulikta ng basura po. May bisyo ba kayo, Mang Lito? Wala po. Okay. Mang Joselito, katulad nung sinasabi nyo kanina, hindi naman na tayo mga bata para magpaulit-ulit, hindi na rin ho tayo talaga mga bata para deadmahin natin yung ating mga obligasyon. Katulad ho nung ginawa natin na hindi pag-amin na isinanla na pala yung
bisikleta. Di ba usually, nagrereklamo dito sa face-to-face kasi matabil yung naniningil, ano sila, sinira-siraan sila. Mukhang si dito, may ginawa ka bang ganun si dito? Pag naningil ka ba, sumisigaw? Kasi normal din sa Sinisigawan mo ba silang singilin? Oo. Ma'am, hindi ko po ugaling ganon. Kumbaga, sabi ko Lito, kung baka mayroong kang pera dyan, kahit 50, okay lang sa akin, basta magbigay ka lang. Bakit may ganong option, Mang Joselito, hindi nyo magampanan? Kasi iba ho yung parang pang-aabuso na ho ha, sa kabaitan ng tao. Kapos talaga, ma'am. Kahit anong gawin to, tama-tama lang talaga pang... May mga anak ba kayo? Kasi kung nataon kayo sa talagang sobrang sama ng ugali na tenant, matagal na kayong napalayas. Diba? Ang kaibigan ni Romil na nagsasabing sinisiraan ng mag-live-in partner, si Romil, Jahid Pasok. Anong paninira ang sinasabi ninyo tungkol kay Romil na galing dito sa mag-live-in partner? Bali, kagagaling ko ma'am sa trabaho noon, papauwi na ako. Doon ako dumaan sa kanila. Ngayon yung asawa nito, may mga kausap na tao doon. Narinig mo? Opo. Kukwento po yung asawa niya doon sa mga tao doon na wag na raw pong bibili ng siomay ni Ronel. Dahil ito raw po ay walang kwenta at panis na raw po. Talagang ganun yung pagkakakwento? Opo. Sinita mo ba? Bali... Anong ginawa mo nung narinig Ang ginawa ko po, tinignan ko lang siya. Ngayon, pagka uwi ko, bumalik ako sa kanila, sinabi ko rito na yung nangungupahan sa'yo, sinisiraan ka doon sa mga kapitbahay. Na ang tinda mo raw na siomay ay walang kwenta at panis. Sa tingin mo, Romil, bakit kaya ganun pa? Ang parang tilabagang naging ganti sa'yo pagkatapos mong pagbigyan? Tingin ko po, baka lang na gaalit sila sa akin dahil sinabihan ko na umalis na kayo sa bahay ko at wag na kayo magbayad sa itong buwan. Ang bayaran nyo na lang yung bike ko. Yung bike mo na lang? Yan na lang, yes po. Bakit gusto mo pa rin pabayaran yung bike kung baka kasi hindi na rin nga sila makaupa? Diba? Pero kasi syempre, gusto mo pa rin na may balik obligasyon pa rin, no? Yes, ma'am. Yes, na ma'am. makabalik. Yes, ma'am. Pero naniniwala kayo na nagsalita siya ng ganun tungkol sa paninda ni Siguro, Romil? baka dala sa nagalit na rin siya na palayasin kami. Paano ba sinabi sa inyo? Sabi niya, ano na lang, hanggang itong buwan na lang kayo. Kahit hindi na kayo magbayad, bayaran nyo lang yung... Ano, pasigaw bike ba po. ito? Hindi naman, parang nakikipag-usap lang. Opo, ma'am, opo. Okay. May nagawa pa bang ibang bagay si Romil na talagang ikagagalit ninyo? Wala naman po. Doon lang po sa pagpapaalis sa amin. Doon lang ang galit siguro ng akin. Tawagin natin ang babaeng nagpapakalat umano ng chismis laban kay Romil. Virgie, pasok! Aling Virgie, bakit kayo pa yung may galit? At totoo bang pinagkakalat yung panis, yung paninda ni Romil? Papaalisin kami sa bahay niya. Wala. Alam naman niyang mahina ang palingin nito ng asawa ko. Tapos, alam naman niyang may PWD rin akong anak. Papaalisin kami. Wala pa akong pambayad. Okay. 5 buwan na ho kayong hindi nakakabayad. Opo. So, bakit hindi nyo ho naiintindihan na kailangan hong kumita rin yung negosyo niyang pagpapaupa? Kasi nga, nangangalaka lang naman po ako. Tapos nangungulit ako ng basura. Tapos ginaganyan pa niya kami. Bakit niya? Ano, Ate Virgie, bakit parang si Romel pa yung may kasalanan sa kahirapan niyo? Paano naman kasi pinapaalis niya kami sa bahay niya eh. Eh kasi ho,
Aling Virgie, hindi ako naniniwalang hindi nyo naiintindihan. Ginagawa nyo na lang hong dahilan itong hirap ng buhay, no? Kahit saan ho kayo pumunta at mangupahan, mahaba na ho ang 5 buwan. Kung sa iba kayo napunta at talagang tenant na hindi makakaunawa, baka kayo po ay ipana-sheriff na or talagang forced na paalisin sa inuupahan. Ibig sabihin, puwersang paalisin, pakukuha kayo sa mga tanod o sa barangay. Hindi nyo ba nakita kahit papano yung kabutihan na ginawa ni Romil sa inyo? Para siraan nyo yung kanyang paninda. Wala po talaga akong dito sa tao na to. Kahit ako talaga, totoo naman talaga eh. Alin po ang totoo po? Panis yung niya. Baka yung mukha nga mo, panis. Ate ka nagsisipilyo. Nagsipilyo ka muna. Lasang panis eh. Lasang panis Hininga mo susunod lang niya. yun. Hininga mo lang na amoy mo. Okay. Talagang ang kaibigan ay ang magtatanggol. Pero alam niyo ho, saan ako mas naawa ngayon? Kay Manong Joselito. Manong Joselito, anong masasabi niyo sa sinasabi ng asawa ninyo, ni Ate Virgie? Pasensya na po kayo, ma'am. Nadala siguro ng damdamin niya yung pagpalis sa amin. O ganun pa rin ang sinasabi ni ni Mang Lito, ha? Na nadala lang sa damdamin, ano? Pero titignan natin kung lalambot pa si Aling Virgie at ma-realize niya na mali ang ginagawa niya. Mas dapat nakikita natin ang tinulong kesa ang isang salitang nakapanakit sa atin. 'Di ba? Nasaktan tayo dahil pinaalis na tayo, pero yung 5 buwan na nandiyan kayo na tumira ng libre, wala kayong narinig. Napakamali po, nasiraan nyo yung isa pang pinagkakakitaan ng tao. Saka yun, ma'am, may hina na yung negosyo niya. Dahil sa bunganga Talaga niya. ba na naapektuhan? Lahat ba naman sinabihan ng tao doon? Panis nga raw ang tinda niya. Kaya halos wala Sinabihan nang mo lahat ng bumibili. tao, Aling Virgie? Aminado po ako. Magtutmas Okay. ka kasi, hininga mo lang yun. Bahala na ho ang Trio. trio ang magsasalita ho tungkol dito dahil ako naman ho ay nandito para paalalahanan tayo, no, na maging marunong tayong magpasalamat sa mga taong nagbigay sa atin. Pero para sa akin, Nanay Virgie, ngayon pa lang sinasabi ko na mali kayo sa paninira doon tungkol sa pagkain. Maling-mali.